Ang trahedya na katulad ng nangyari sa Air India Flight 171 ay sinasabing India's worst aviation accident in decades, kung saan at least 270 ang namatay, at ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na katanungan tungkol sa buhay at pananampalataya. Huwag nating kalimutan na kasama natin ang Diyos sa mga ganitong pagkakataon. Naunawaan niya ang kalungkutan at siya ay nag-offer ng pag-asa, ng paghilom sa mga dalamating idinulot ng trahedyang ito. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring mangyari kahit kanino. Sa mahirap, sa mayaman, sa mga salbahe, sa mga mababait, sa mga kumikilala kay Jesus at sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Sa kahit kanino pang tao, kahit sa'yo, kahit sa akin, tayong lahat, pwedeng mangyari ito. Ecclesiastes 3, verse 1 to 2. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born, and a time to die. Ang verse na ito ay ang katotohanang ipinapahayag sa atin ukol sa buhay at kamatayan. Ipinapaalam sa atin na ang bawat buhay ay may time appointed. Sa mga ganitong trahedya, ano ang dapat nating maunawaan ayon kay Lord? Sabi nga sa Romans 8, verse 28, sabi ay, we know all the things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Lahat tayo mga kapatid ay tinawag na may purpose. Bawat isa may dahilan ang kanilang buhay kung bakit sila nandito. Wala tayong karapatang questionin ng Diyos tungkol sa purpose niya sa atin. Ang ipinapahayag sa atin ay we can trust in God's sovereignty and His ultimate plan. Ang Diyos ay makapangyarihan at may pinal na plano para sa bawat isa sa atin. Oo, masakit kapag hindi natin gusto ang plano ni Lord para sa atin, yung taliwas sa mga pinapangarap natin. Pero lagi niyong tandaan mga kapatid, na hindi tayo iiwan ni Lord, lalo na sa mga tapat na sumasampalataya sa Kanya. Walang plano ang Panginoon ay kasasama natin. Lahat ito ay para sa ikabubuti natin. Kung hindi man sa buhay na ito, kapatid, maaring sa buhay pagkatapos ng buhay na ito, maaring sa buhay ng salvation na kasama ang Panginoon. Tara kapatid, manalangin tayo. Damhin natin ang presence ni Lord. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata. Panginoon, lumalapit kami sa iyo nang may pusong nagpapakumbaba. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan bilang siyang lumikha ng lahat ng bagay at author ng time, ng buhay at kamatayan. Lord, salamat sa gift of life. Tulungan mo kami, Lord, na yakapin ang bawat panahon ng buhay namin. Panahon ng kagalakan, panahon ng kalungkutan. Tulungan mo po kami magtiwala sa iyong perfect timing. Aming maintindihan na ang bawat panahon ay may purpose in your divine plan. Sa panahon ng trahedya na katulad na nangyari sa Air India Flight 171 at mga kapighatian na naidulot nito, naway masumpungan namin ang comfort na ikaw ay kasama namin at kami iyong sasamahan sa bawat transition sa aming buhay. Patibayin mo ang aming pananampalataya sa bawat changes sa aming buhay at matutunan, maunawaan namin ang iyong wisdom and grace, Panginoon. Pinapanalangin namin ang mga kapwa namin na nag-struggle sa kanilang season of heartache and uncertainty. Masumpungan nila ang kapayapaan sa iyong presensya at pag-asa sa iyong mga pangako. Naway, maalala namin palagi na ang bawat katapusan ay may simula kasama ka, Panginoon. Tinataas namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pagsamba, Panginoon. Lahat ng ito ay aming idinadalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat kapatid. Sana ay sumama ka. Sama ka rito sa Run to You. Araw-araw ay meron tayong verse na pag-aaralan na naaayon sa ating buhay
at magsumiksik tayo sa presensya ng Panginoon. Maikli ang buhay, kapatid. At ang Diyos ang kailangan natin sa kaiklian ng buhay na ito. Walang higit pang bagay sa buhay na ito kundi ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang lumikha sa atin. At ito ang panahon na kailangan nating magsumiksik sa Kanya araw-araw. Kaya sumama ka sa ating daily word. Salamat, kapatid. Magkita ulit tayo bukas.